Welcome back to this channel. Nalala ko pa 10 years ago, we opened our trading account sa Commonwealth Bank and we started investing in shares. And almost every month, consistently, nagdadagdag kami. Saan galing? From our savings, overtime pay, yung mga natitipid sa grocery. We live a simple life. We normally practice contentment. We live very frugally, Sometimes we look poor din. Para may pang invest, And then that shares grow, after 10 years. Hindi ito quick rich na strategy na yung mag-invest ka ngayon, mayamang ka na bukas. Growth asset to mga ito, lumalaki ang investment na ito through dividends, yung kita ng kumpanya, and through capital growth din, So after 10 years from the time na nag-open kami ng trading account, upon checking, sa time ng recording na ito, 11:40 AM, 16th of July 2024, our family portfolio, sa share is 574,677. Maaaring tumaas yan mamaya upon closing ng trading or maaaring bumaba. Pero very, very long term ang strategy ko. I don't normally check it on a daily basis. Sine-check yan maybe quarterly or annually. I'm not a trader, Nothing against that trader, you can make money out of trading shares, pero ang strategy ko is value investing, buying a good and high quality companies, So yun ang ating pag-uusapan ngayon, lalo na kung interesado ka sa share investing at bago ka pa lang dito. Ang title ng video na ito is How I Pick Shares or Stock. Ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. This is not a financial advice, Shares is a financial product. Every time you get advice on this product, you need to speak to a licensed financial advisor. So, 6 na strategy ang sasuggest ko sa inyo or i-advise ko sa inyo para matuto din kayo how to pick up shares or how to invest, kung anong kumpanya ang inyong bibilhin. Sa share pala, if you buy a share, nagiging part owner ka ng kumpanya. Diba? So, imagine, diba? May-ari ka ng negosyo dahil bumili ka ng shares. So, paano kayo bubili, sana yung video ito napanood ko na nung nag-umpisa ako, kaya sinishare ko sa inyo. So, kung kayo bibili bukas or mamaya, dahil napanood mo ako dito, first, na tip, you buy a business that you understand. Negosyong naiintindihan, hindi pwedeng mag-invest, di ba? Bakit ka maglalagay ng pera sa hindi mo alam? For example, ano yung negosyong naiintindihan natin? Maring Apple, maaaring nanonood ka using that Apple product, di ba? So, bakit hindi ka ayaw mong maging part owner niyan? Or maaaring nagbabangko ka sa Commonwealth Bank, number 1 bank sa Australia, bakit ayaw mo maging part owner ng Commonwealth Bank, di ba? To buying their shares, di ba? Lahat ng mga negosyong yun, naiintindihan natin. Tip number 2, bili ka ng negosyo, na solid ang business niya. Yung may future, di ba? Ayaw mo ng negosyo na maaaring hype lang o tapos na nawala na after few years, Example, baka nagsha-shopping ka sa Coles or Woolworths. Sa tingin mo ba mababankrupt yung kumpanyang yan? Tingin mo ba hindi na mag-shopping yung mga tao, magbibili ng groceries, di ba? Maaaring maganda ang kumpanyang ito, Or Telstra, di ba? Sa tingin mo ba hindi nagagamit ng internet yung mga tao? Diba? So ganun ka pag mag-invest, Sa tingin mo ba, di ba nanood ka gamit ng internet, maaaring Telstra is a good business. Bakit tayo mo maging part owner niyan, di ba? Pangatlo, as an accountant, medyo technical itong pangatlo, at pang-apat, Pero pumpisahan natin yung pangatlong tip ko sa inyo, accounting statements. As an accountant, kailangan talaga nating tingnan ito yung tatlong Holy Trinity ang tawag ko dito, O tawag namin mga accountant, itong balance sheet, income statement, and cash flow. Hindi ako naging accountant para mag-invest na hindi ko titingnan kung maganda or solid at kumikita ang isang kumpanya, So, sabi ko, mag-invest ako, patingin nga ng balance sheet ninyo. Ang lagi kong tinitingnan sa balance sheet is yung liquidity ng kumpanya. Yung current asset niya at yung current liabilities. Current asset yung cash at yung mga short-term investments nila, na ma-liquidate kagad nila in 1 year time. Yung current liabilities naman is yung mga utang na sinisingil na kagad in 1 year. So, isipin mo ang negosyong walang pambayad sa utang, di ba?
So, sine-check ko ang balance sheet nila at titingnan, may pambayad kaya ang kumpanyang ito, no? So, magbigay ako ng actual example. Owner ako ng shares na ito, yung Neuren Pharmaceutical. Ito yung love ko ang kumpanyang ito dahil ito yung nag-develop ng gamot para sa anak namin, no, na may Rett syndrome. First medicine sa Rett syndrome. Approved na ito sa US, wala pa sa amin dito sa Australia. Coming soon, no? Hopefully yung Australian Food and Drugs namin is ma-approve na itong gamot din dito sa Australia. So, balance sheet, no? Current asset and current liabilities. Yung kumpanya ito, yung Neuren, current asset nila is 247,156,000. Current liabilities is 42,763,000. Saan ko nakuha tong figure na ito? Listed ng mga companies na ito, no? So, nasa website nila ito or ASIC dito sa Australia. Kung sa Pilipinas kayo, maaaring nasa SEC sila, no? Pinapublish nila ito as part of their disclosure. Ang ginagawa ko rito, dinidivide ko yung current asset and current liabilities. So, yung nabanggit kong figure kanina, ang result doon is 5.78. Anong ibig sabihin nito? For every $1 na utang, meron silang 5.78. So, nakikita nyo, no, na may pambayad sila, may $5 pang naiiwan, di ba? So, pangalawa, income statement. Magandang mag-invest sa negosyong kumikita, no? Titingnan ko, magkano ang gross profit nila, no? And then yung net income nila. So, like, for this company again, no, yung Neuren Pharmaceutical, profit nila is 200 or gross profit, no, 231,925,000. Ang net income nila after tax is 157,081,000. So, dinidivide ko rin ang dalawang ito, 157,081,000 divided by 231,925,000 para makuha ko yung net profit margin. Ang value na kinukuha natin dito, dapat, no, is above 20%. Ibig sabihin, if it's 20% and above, it's very, very profitable na kumpanya, ano. So, yung figure na yun, ang result niya is 67.8%. So, ibig sabihin, laki lang, medyo malaki ang kita. Siguro, kaka-approve lang ng medicine, marami bibili, no. So, it may go down in the future, but anyway, this company, as of now, is very, very profitable. And then, cash flow. Imagine ang negosyo, walang cash, no. So, laging tingnan ko yung magkano yung cash nila. Kasi, cash is important sa negosyo. Ako may-ari ako ng negosyo, no. I have an accounting firm. Imagine mo yung accounting firm ko, wala akong pangsahod, di ba? So, nakakatakot, di ba? Sakit sa ulo kung walang pera ang negosyo. Ang cash na, unallocated cash ng Neuren for now is 184,885,000. So, ano? So, ibig sabihin, di ba, ang isang kumpanya na ang dami-daming cash, 184 million. So, marami silang plano na pwedeng gawin. Maybe another research, expansion, marketing, di ba? Or product development, or maaring licensing, no? Maaring dadali nila sa ibang country to license this product. May pera silang pang finance doon, no? So, yan yung Holy Trinity na kailangan nating tingnan din bago maglagay ng pera. Ang pang-apat, medyo technical ulit, price to earning ratio. Ang Neuren, ang price to earning ratio nila is 17.76. Bakit ko siya tinitingnan din? Para ginagawa ko siyang benchmark sa competitor nila or other business na similar industry, or maaring bine-benchmark ko rin sa top 200 companies in Australia. So 17.76, anong ibig sabihin nito? You put $17 to get $1 profit. No? So medyo technical siya ng konti, but sometimes we need to look into this ratio din, no? So price to earning ratio. Panglima na tip natin is yung management team niya, or team, sino rin ang CEO nito, di ba? Laging sa akin, kung ang isang kumpanya na may laging umalis, no, especially yung chief financial officer, no, accountant ako, di ba, no? Imagine mo, hindi ako mag-i-stay sa isang negosyo na may problema, di ba, no? So pag may nag-resign na CFO, parang concern ako doon, no? Or yung papalit-palit yung leader nila. So kung matagal na yung CEO nila doon, alam niya ang nangyayari sa kumpanya. Kung matagal na yung accountant or CFO nila, alam niya ang nangyayari sa kumpanya. And then yung pang-anim is yung competitive advantage ng negosyo. Sa Neuren ulit, no, na kung saan ako naka-invest din, one of my investment portion of our money is naka-invest din doon. Anong advantage na? Sila lang yung na may gamot around the world na approved, no, ng US Food and Drugs. Yun ang kanilang advantage. Maring magkakaroon ng competitor in the future, but for now, sila lang ang meron nun. Apple, di ba? Anong competitive advantage nila? Sinong competitor nila? I-check din natin bago tayo maglagay ng pera sa mga negosyo yun. So yun ang anim na tinitingnan ko bago ako mag-invest ng shares or stocks, no. So ang tip ko siguro sa inyo, lalo na kung beginners ka, if you have 10,000 araw, meron akong 10,000 gusto kong mag-invest ng shares.
I suggest, no, without giving financial advice, put that, to diversify that, no, like for example, to 5 companies, 2,000 each, or to 10 companies, 1,000 each, no. These companies are very volatile, no, yung shares. Baka mawalan ka baka may kumpanya ka na nagpag-investan at biglang nag-drop yung value niya. Kung 10 ang pinag-investan mo, 10% lang ng pera mo ang affected. If you want a highly diversified talaga na investment, why not go into an index fund or exchange traded funds like the ASX 200. That's 200 best company in Australia. Kung may natutunan ka sa video ito, like, subscribe, no, para makita mo ulit ako next week. At kung may kaibigan ka naman, kapamilya, kapuso na gustong matuto at mag-invest din ng shares sa kagaya mo, bakit hindi mo i-share itong video sa kanya? Kita-kita ulit tayo next week.